Welcome back po sa Agree sa Agree. Ngayong episode, pag-aalaga naman ng Indonesian duck. Ayan, anong variety ba ito? Anong klase ng duck ito? Muscovy duck po. Originally came from Indonesia. Indonesia. Ito naman po ang ating tatalakayin ngayon. Siyempre, kasama natin si... RJ po, RJ. Yan, RJ, nandito tayo sa farm. Ambi Farm, located po here in Bundukan, Bocaue, Bulacan. Ayan. So kung naghahanap po kayo ng credible supplier ng mga materyales sa inyong pagsisimula ng Indonesian duck or Muscovy ducks. yan, Muscovy ducks, nandito lang po ang ating mga supplier. Credible hatchery, quality, pwede nyo munang dalawin. Kahit na hindi muna kayo magbayad, pumasyal muna kayo dito, kilalanin nyo muna ang kanilang farm manager, ang may-ari, maging kaibigan nyo muna. Dahil dumadami na talaga yung mga talamak na pang-i-scam ngayon. Opo. Hindi po maiwasan kahit sa ang industry po talaga. So pag nahawakan nyo na at naiputan na kayo, ibig sabihin legit na. Yes po. Pwede nang bumili. So, pakinggan nyo po ang pagbabahagi ng aking tukayo, si Sir J or RJ, at ang kanyang pagbabahagi kung paano ba alagaan, anong kaibahan sa ating native na mga ducks ngayong episode dito po sa Agree sa Agree. Yan sir, ganito. Ito mo. Aba. Tumureto sa bunganga ko. Wah! Bango! Diba? Ang ganda ng farm nila dito. May madaling mag-ugas. Ganda kasi ng flooring. Oh. Pakita mo yung flooring. Kumain mo, insan. Don't forget to like and subscribe. Hello, good day po. Ako po si RJ Ken Rivera, 22 years old, farm manager po dito sa Ambi Farm, owned by Mr. Aris Ambi. Located po ito sa Bundukan, Bocaue, Bulacan. Currently, ang nandito po sa farm namin ngayon, more on ducks po. Yung variety naman po is Indonesian Muscovy duck. Hindi lang po siya for meat production, pwede din po siya sa egg production. Mas matitibay po yung shell at mas malalaki po yung egg na napoproduce ng ating Indonesian. Ang kaibahan po ng Indonesian compare po sa local breed natin, kumbaga po sa manok, sila po yung 45 days o yung grower po kung tawagin. Example po, yung Indonesian Muscovy po natin na ducklings, umidad po ng 1 month, they can reach po ng 1 kg to 1.5 kg. While yung local breed naman po natin, parang bago po nila ma-reach yung 1 kg, abutin po ng 2 months. As of now po, kokonti pa po yung breeders na merong hawak ng Indonesian Muscovy. Hindi pa po tayo nakapokus sa meat production. Focus pa po natin ngayon is for breeding materials. Binibili po sila ngayon bilang materials, bilang panggamit din po ng breeders. So again, no, very admirable yung kanilang flooring, napakaganda at ano yun, mabilis lang linisin. Tsaka hindi po siya madaling masira at hindi po ganong madulas kung mapapansin niyo po. Yan. So dito naman, parang medyo mas mataas yung pagkaputi niya. Opo sir, yan po yung tinatawag natin na platinum white. Platinum white. Tapos yung isa po, may touch po ng barred. Mhm. Yung barred po na yun po yung isa po sa highest. So yung pricing nyo ba dito, nagbabari din sa kulay? Opo, yes po, tsaka sa pattern. Ang best seller ninyo, yung talagang in demand na kulay na nagugustuhan, napansin mo? Sa ngayon po, mahirap po talaga magpalabas ng barred, yun po yung pinaka in demand po ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Eto, nasa magkano ngayon itong price nito nyo? Probably around 8 to 10K po, yung barred po. Isang pares na yun o isang piraso Isang piraso pa lang. Isang piraso. Ayun, lalaki or babae? Drake po, lalaki. Lalaki. Ang ibig sabihin po ng Drake is barako. Ayan. Okay. So, yan, ang ganda ng presyo. Lipat tayo sa kabila. Okay. Ayan naman, more on bronze tsaka stained metallic po yun nandito. Ito mga ilang months old na sila, bago pa lang naglalabas yung mga Apo, feathers. ano pa lang po yan, 1 month and 15 days, nasa around ganun po. May baby feathers pa po sila. Ito ba, pa-out na rin? Pwede nyo ibenta? Opo, sa mga gustong makakursanada sa close-up shots natin?
Pwede na po. Pwede. Ilang peraso? 3, 6, 9. 9 pieces. Roughly mga 5 to 10 square meters ba? O 5 square meters lang ito. Opo, nasa 5 po. 5 square meters Opo. na. Yung kanilang size ng mga pens. At as you can see-through talaga or nagpassing through yung hangin kasi mga grills, pati yung sa flooring, ventilated. Opo, Yan. opo. Pagka malakas ang ulan, yan ba importante na huwag silang mabasa ng ulan? Pagka gantong age naman po, hindi po sila prone sa sa sakit. Kumbaga mas gusto nga po nila yung nababasa sila ganun. I see. Pero wag lang po yung mabababad talaga sa ulan. Ang practice po namin katulad po dun sa part po na yon, mayroon po kaming nilagay po na tabing trapal para hindi mabawasan po yung angge kumbaga. I see. So isa sa mga ina-admire natin no sa mga napasyalan natin ng mga farm lalo na sa mga poultry or mga itikan, ang ganda ng flooring nila. Kasi may mga butas, so makita niyo sa close-up shots natin. Ito ang ganda ng design niyo sir no. Madaling i-manage yung dumi nila. Opo, yes. Pag umipot, lalo na ang mga pato no, mga itik, pag umipot yan, Medyo basa po, malambot. sumisirit. Opo, tama. So ito diretso na dun sa ilalim. At ayun, hindi maamoy, mataas yung nila, bubong, medyo maganda ang ventilation. Presko, hindi talaga umaalingasaw. Yung mga ibang mga patuhan talagang umaalingasaw. Hindi ka pa nakakapasok sa loob, naaamoy mo na. So ito po Tsaka, kung mapapansin nyo sir, hindi po ganong malangaw, no? hindi nga Hindi po ganong malangaw. hindi nga magano wala ngang langaw eh. At syempre kagandahan po ito ay isang model farm na may papakita natin no. So tingnan niyo po yung mga cutaways natin. Simpleng disenyo pero malinis, maaliwalas. Kung may bisita kayo, may kliyente kayo, hindi kayo mapapahiya na maduduwal-duwal yung inyong bisita. Dito po malinis. Thank you sir, thank you. Itong design, sino bang kaninong idea to? Kay sir ba? Apo, kay Sir Aris Ambi po. Yan. So shoutout po sa atin no. Soon makakapanayan po natin ang owner mismo si Sir Aris. At napakaganda po ng design ng mga flooring ninyo dito. Mag-message na lang po kayo sa amin kung gusto nyong bumili ng ganito dahil magre-resell na ang Agri sa Agri. Kaya marami pong nahihikayat dito sa Pilipinas dahil unang-una, yung fast growth rate nga po. Pangalawa, hindi po sila sakitin. Bihira po kaming magkaroon ng ducks na may sakit. Bihira po kami maka-encounter ng mga diseases na nahahawa nila sa ibang hayop, ganun. Then pangatlo, fancy colors po. Marami pong mga nahihikayat dahil po sa ganda ng kulay nila tapos sa pattern. Pwede na nga pong gawin silang personal pet dahil hindi po sila maselan sa pagkain. Pwede po ng organic, pwede po ng feeds, yung processed feeds. Tapos, hindi po sila maingay katulad po ng ibang fowls. Hindi din po sila aggressive. So, nakakita na ba kayo ng Indonesian duck? Ganito ang kulay. Ang ganda. So, dual purpose na yan kasi parang pwede na silang pang fancy, pang pet, pero pang meat production. Siyempre, sa mga gustong magsimula, kakaunti pa lang ang mga materialis sa Pilipinas, pang breeder. So, ang laki po ng market ninyo. At nandito lang sa Bulacan ang kanilang isa sa mga pioneer, isa sa mga credible supplier ng mga magagandang materyales. Lagi po tayo mag-iingat. Huwag po muna agad kayo magda-down payment hanggat di nyo pa nabibisita yung kanilang farm. Bayad agad ng bayad, mabablock lang kayo. Huwag muna. Ugaliin po natin na maging kaibigan muna natin yung mga supplier. Pumasyal muna kayo. At mahawakan nyo muna. So pag nahawakan nyo, legit na. Saka na kayo magbayad. Cash na agad, diretso na. Pwede nyo na agad iuwi. Ang ganda oh. Kami po dito, ang practice po namin sa farm, kapag day old to 2 weeks old, nakalagay po sila sa brooding stage. Day and night po, nakabuhay po yung ilaw natin para ma-maintain po natin yung temperature. And then, naka-only feeds po tayo sa 1 week, day old to 2 weeks old. And after that, pagka umedad na po sila ng 2 weeks old hanggang 3 months, nilalagay na po namin sila dito sa mga malalaking cages. And twice a day na lang po kami nagpapakain. Kasi nung time po na naka-only feeding kami sa medyo malalaki na, parang kung kailan lang po nila gustong kumain, tsaka po sila lumalapit sa feeder, which is
parang pinagsasawaan po nila yung feeds. Hindi po nila nako-consume agad. Lumilipas po ilang oras bago po sila ulit kumain. Kaya ang practice po namin, umaga't hapon na lang po. Kumbaga masabik po sila sa pagkain. Tapos ngayon naman po, sa mga breeder naman po namin, lalo po, mostly po yung mga breeder hens, pagka nag-start na po kasi sila mag-lay, syempre marami pong nutrients yung kailangan ng katawan nila para sa egg production. And kapag ka nag-incubate naman po sila, wala po tayong certain time kung kailan sila bababa ng pugad para kumain. So, minimake sure po namin na accessible and always ready yung feeders, yung laman ng feeders. Dito po sa farm, meron po kaming tanim na mga napier. Ginagawa po naming silage na medyo pino po. Yun po yung isang alternative. Meron din pong Madre de Agua. And then, meron po kaming pond na nakalaan for asola po. For asola growing. Ngayon, pwede po silang ipakain sa mga medyo malalaking ducks na po kasi medyo yung mga maliliit pa po hindi pa po nila kayang i-digest eh. Mostly, pinapakain po namin sila sa mga breeder age. So, i-admire din natin yung setup nila, no? Itong mga wooden Nest po. Wooden nest, no? So, ano po meron dito, sir? Ayan po. Bali, nilagyan po natin ng harang sa taas para hindi po sila lumilipad doon sa nest nila para iwas basag po ng itlog. Ngayon, mayroon po yung divider sa gilid. Tinuka ka. Tinuka po. May dividers po yan kada gilid para hindi po maghalo-halo yung eggs. Yung mga eggs. Pero hindi naman po maiwasan kasi kung saan po nila gustong umitlog, doon po sila lumalagay. Ayan. So, napansin ko kanina may lumabas tapos pumasok dun sa iba, nilimliman yung Opo. itlog. Okay lang yon. Okay lang naman po yun. Ganun po sila ganun po sila ka good incubator. Opo. Parent or incubator. Incubators. Yan. So, itong sistema na to na ginagawa nila dito, ang ganda ng design. So, nandito sa taas, mga ilang butas to? 2, 4, 6, 8. Meron pong pababa na ganito. Tapos pagdating doon naman sa bandang dulo, meron na silang liguan. Gaano ba ka-importante na meron silang liguan? Yan. Kasi alam po natin yung Muscovy water fowls po yan eh. Mostly mas po talaga sila sa tubig. Mas okay po sila. Mahilig sila sa tubig Opo. talaga. Kaya mataas po yung body temperature nila. Katulad po niyan, may bumaba po galing nest, diretso ligo po. Isang way din po nila yan para yung humidity po ng egg, halimbawa basa po yung katawan nila, yung feathers nila, babalik po sila sa may pag-incubate. Madadagdagan po yung humidity ng itlog. Halimbawa po, di ba kasi kapag sa incubator, naglalagay po tayo ng tubig for humidity. Ang purpose po nun, pagka malapit na po mapisa, hindi po mahirapan lumabas yung sisiw natin dahil po may moist sa loob. Hindi po matigas yung shell gaano. Kung saan sila naliligo, doon na rin sila umiinom. Opo, pero may separated po sila na drinker. May sarili. Pero hindi na maiiwasan. Opo, Nature nila yan eh. Kaya make sure po namin na kapag ka medyo greenish na po yung water, palit na po, drain. Kailangan magpalit. So, hindi naman sila nagkakasakit pagka dyan sila umiinom sa nililiguan nila? Naman din po tayo, nag-monthly deworm. I see. And madali lang po kasi merong overflow doon pag umulan. Yes po. Hindi sila babahain. Yung may PVC doon na yellow, yung sa dulo, may overflow pa. Then, pag inangat po yung PVC na yon, drainage Drain na na po. agad. Yeah. Ni-renovate po namin kasi nung una po, iisa lang po ang drainage. Doon lang po sa dulo. Pagka binuksan po yung isang pan, dire-diretso na po. Yeah. So, ito naman, meron ng gripo dito. Oh. Pwede ka na maghugas. Deep well. Pwede ka na rin maghulamos. Kanina, hindi ata na-videohan nung pagsirit ng ipot, dumaretso yung talsik ng ipot sa bibig ko. Nalalasahan ko pa rin. Yeah. So, napakaganda po ng disenyo. Nandiyan na rin ang gripo. May drainage. Merong overflow. Andun lang ang kanilang incubation. Libreng-libre ang ligo ng kanilang mga Wala pong entrance fee. alaga. Hindi po sila mahirap alagaan unang-una. Ngayon, yung feed conversion po nila mataas din. Kaya sabi nga po namin kahit po dumating yung time na maging per kilo na lang yung labanan,
hindi po tayo matatalo kasi aalagaan nyo lang po ng 1 to 2 months, ready to out na po. Compare po sa ating mga local breed, dapat bago po ma-out, nasa 5 to 6 months po. Kailangan ma-reach na po yung matured age nila bago ma-out. Kaibahan po dito kasi nga, mga fast grower sila, saglit lang po nare-reach yung 2 to 3 kilogram. For meat production, sir, mas required namin 2 months pataas. Kasi kapag ka masyado pong bata, na-experience naman po siguro natin, nagluto tayo ng halimbawa, pork meat na masyado pong bata, tapos pinakuluan natin, di ba po na nauubos yung moist, lumiliit po yung karne. Parang ganun din po sa duck. Kailangan medyo matured na po para compact na po yung laman niya, hindi po gaanong liliit. Nandito po tayo ngayon sa brooding area po. Dito po nakalagay yung mga newly hatched until 2 weeks old po, bago po namin ilipat doon. Yan. So ano pong importance ng area na ito? Kung mapapansin niyo po, medyo kulob. Hindi po kasi pwede yung malamig sa ating mga ducklings. Yun po ang iniiwasan natin sa kanila, yung magkasakit po dahil sa lamig. Okay. Ito, katulad nito, nasa 1 week. 1 week old pa lang yan. Yan. Pasok mo yung camera, Tony. Ayan. Ayan, sir. So ba't kasama pa yung nanay? Kumbaga, sir, para i-guide sila sa pagkain. Okay. Standard po ba yan pagka medyo bata pa? Yes, Kaya po. kailangan kasama yung nanay. Ganun po yung practice namin dito sa farm. Pagka hindi pa po sila umabot ng 3 days old to 5 days old, sinasama po namin yung mga nanay nila. 5 months old yung hen, kaya pwede na po siya mag-lay, ready to lay na po. Ngayon yung drake po natin, 3 months pa lang po, makikitaan nyo na po yan ang sign na bumabarako na siya, sumasampa na. Pero iniiwas po namin, syempre, para hindi po gaanong maburit o tawagin po natin mabansot. Ginagamit po namin yung drake, sabay po ng age ng hen, 5 months po. Then ngayon, sa breeding season, wala naman pong certain na date per year kung kailan lang pwede i-breed. Kasi sa experience po namin, kapag hiniwalay po namin, halimbawa natapos po mag-lay yung hen, nakapag-lay na po ng 18 eggs, pag hiniwalay po namin yon, nilagay po namin sa incubator, bibilan lang po tayo ng 2 weeks, pwede na po ulit, ready to lay na po ulit sila ng egg. So sa mga curious natin na mga viewers, no, paano ba natin ma-identify yung gender? Paano ba natin makikita? Sa ganitong age ba, malalaman mo na kung babae o lalaki? Pwede na po. Unang-una po na sign kung drake or hen, yung hen po natin, mas mabilis po silang tubuan ng balahibo. And then, yung tunog po ng pagsiyap nila, paghuni nila, medyo matinis po compare po dun sa ating drake. Tapos, mas visibly nakikita na po natin na mas malaki, mas maliit po sila compare dun sa mga drake. I see. Mas maliit ang babae kaysa sa lalaki. So yung mga macho, mga lalaki. Tsaka Lalaki medyo malaki yung boses nila. Hindi po matinis. Matinis. Ayan. So yan po yung mga Pero syempre, doon na tayo para makasigurado, sisilipin na lang natin yung kanilang Pwede po, yung organs. Sexual organ. Close up Ayan sir, parang sa itik lang din po siya. Kapag may nakita po kayo na patulis, ito po, katulad po nito. Ayan. Ayan sir, kapag may ganyan po siya, drake po. Lalaki. Opo. Ayan. Pwede po natin ipakita din yun sa hen. Ayan sir, may po siya, may nakaumbok. May nakaumbok. Yes po. Ayan. So mga expert lang talaga, no? Yan, so yan po ang expertise ng ating mentor ngayon, batang-bata, 22 years old. Alam na alam mag-gender. At syempre, ito ay, it takes years of experience, no? Ito, mas maliit. Tingnan natin, baka babae. Kaya naman po yung babae. Babae. Wala pong butas. Walang patulis. Opo. Yan, kukuha kaya ng close-up. Ayan po. Yan. Para po silang... Parang sex organ din po ng tao halos. Okay, so ibitahan mo na para di may stress. Yan, so... Maraming salamat sa short demonstration paano malalaman. So, ang una is pag medyo may kalakihan at medyo mabagal ang pagtubo ng feathers. Lalaki po. Lalaki. Pagka medyo maliit, matinis ang boses, babae. Kung gusto nyo manigurado,
kailangan yung kabisuduhin yung itsura ng kanilang Organs. Ayan. So, pag medyo may patulis, hindi ko nga na-identify kanina. Opo, Sinabi kasi mo patulis. nakita nyo po, medyo may pagkakahawig po talaga. Yeah, oo. So, may konting umbok lang. Opo, yes po. Pagka flat, Yun po yung babae. Opo, tama. Medyo mahirap po kasing i-genderize. Pag umidad po ng 1 month yan, medyo visible na po kung alin sa kanila yung male and female. Doon na po namin sila isi-separate. Tapos, titingnan lang po namin kung may defect po ba, kung papasa po ba sa quality namin. Sa inbreeding po kasi sir, offspring to offspring nag-intercourse. Doon na po may possible na lumabas na rejects or mortalities. Ngayon, para maiwasan po yon, yung per batch po ng sisiw natin, dapat detailed po kung kailan na-hatch, tapos kung sino po yung magkakapatid. Hindi po natin pwedeng pagsama-samahin para ma-trace po natin kung sino po yung mga pwedeng gamitin soon na breeders, tapos pwedeng pagbanggain. Yung timeline po natin, nakasulat na po per Ayan. per cage. May label. Kung kailan po sila napisa, kung kailan po na-hatch. Ayan, so yan po importante yung pagle-label natin by batch and then of course yung mismong kung kaninong nanay galing Opo, tama. para may label na natin yung magkakapatid at hindi magkakapatid. Tsaka para matrace po yung bloodline tsaka parent line. Ayan. Sa ngayon ba ilan ang mga breeders nyo dito? Ng mga ilahin? Oo. Sa hen po, nasa 30 pieces po. 30 pieces na talagang siguradong walang magko-crossbreed. Apo. Mag-i-inbreeding, I mean. Apo. Marami na yun, materialis na Opo, sa 30. sir. Kasi sa Drake naman po, nasa 6 or 7. Kasi sa Drake po, 1:4 to 5 hen. 1 Drake equals po sa... Ang ratio po namin kasi dito, 1 Drake, 5 hen to 6. Yung inbreeding naman po, basta wag po magkapatid eh. Kasi katulad po sa manok, halimbawa champion line po yung manok, gusto niyo po ma-preserve yung linyada, pwede niyo pong halimbawa yung tatay babangga po sa 3rd generation ng anak, Okay lang. o kaya naman po yung tiyuhin, babangga po sa pamangkin. Ganun po. Wag lang direct. Wag lang po yung offspring, ay yung siblings, na direct na mag-intercourse. magkapatid. Opo. Yun lang iiwasan natin. Opo. Ano po ba ang nagiging output pag ganoon? Ayun, kadalasan sir, yung defect katulad ng angel wings, mayroon din namamatay agad, prone po sa sakit, Oh, mahina resistensya. mahina resistensya. Then, sa itlog pa lang po sir, hindi na po nakakalabas or hindi po na-fertile. I see. Then, kung mapapalaki nyo man po yung bunga ng inbreeding, kadalasan bawg na po or kukunti po mag-lay ng egg. Wow. No, talagang very well experienced ka na sir. Ang dami mo na naging trial and error dito. Opo. Overall, ilang years na po ba itong farm ni sir? Actually, sir, yung pag-produce po namin ng Muscovy ducks started back in 2024 po. 2024 pa. Opo. Pero ako po, nag-aalaga po ako ng bibe. Bata pa lang din po ako. Yeah. So, yung mga materials nyo dito, mga ilang klase, ilang kulay. So, yung ba ang pagka-identify nyo ngayon, sinesegregate nyo sa mga pens nila based doon sa kanilang color? Hindi, dito po, per batch po sila, hindi po per color. Okay, sa batch na. Opo. Kung sino po yung magkakapatid, yun po yung magkakasama by batch po. Ayan. So, yun yung para ma-identify nyo, para maiwasan yung Inbreeding po na inbreeding. tinatawag. So, pinaka-importante. Halimbawa po kasi may nagustuhan po kami gamitin na breed, na pambreed. Kailangan alam po namin kung kinino po namin ibabangga. Para maiwasan nga po yun. Second don'ts naman po, napansin po namin sa mga breeders, kung mabibigat na po sila, pag tumatapak po sila sa mga, halimbawa, may cage lang po tayo, o kaya mga plastic matting, nagkakaroon po sila ng bumble put o yung tibak po kung tawagin. Siguro dahil po sa bigat nila, ganun, nagkakasugat po yung paa nila, tapos doon na po tumutubo yung bumble put. Kahit di na tayo masyadong lumapit, pero sa loob lang. Ayan sir, yung isa pa lang yung isa nating don'ts kanina, Aha. kapag alam nyo po yun na parit-parito kayo sa area nila, medyo natataranta po sila. So, Kaya kailangan... nagkakos po ng stampede, nagkakasugat po sila sa likod. Oh, I see. So, huwag na nating pasukin. Hindi, okay lang naman po. Kumbaga sir, At least nakikita nila na opo. pag medyo hostile sila, natataranta. Yes. Huwag na lang natin. No? So, Then isa pa sir na technique namin, pag nakikita namin na umiilap sila, ginugutom po namin.
Kasi kapag halimbawa nagutom po sila, kusa po silang lalapit. Kusa po silang lalapit sa amin para, alam niyo po yan, para nanghihingi po sila ng pagkain. Ayan. So, matututo silang maging friendly. Opo, yes. Pag Tama nagutom. Parang yung pusa ko lang. Yun. Kilala lang ako pag gutom. Po. Tama po. Ayan. So, ito, anong ano naman nito kulay? Ang parent po niyan, more on more on lace tsaka millennial po yung ginamit namin dyan. Minsan sir, meron kaming mga pairings na light to light. May pairings po kami na light to light, ang napoproduce po dark colors. Dark colors na. Opo. Yun po yung tinatawag kasi natin na throwbacks. Yung kailangan on time po palagi nagpapakain. Tapos maintain po natin yung kalinisan para less ammonium toxicity. And then yung tubig po nila, make sure palagi na malinis. Tapos, once a month po, deworming. Make sure po namin na yung mga reject, hindi po natin may out. Pero hindi naman po nga kasi may iwasan yung reject dahil po dun sa mga genes po na minsan naghalo-halo. Ganun. Minsan pag may occasion po, ganun, niluluto din po. Adobo sa gata po, yung nagmamantika na po siya. Medyo natutuyo-tuyo na po. Nationwide po, kaya na po nating magpa-ship. Meron na po tayong mga naging client dito sa Mindanao, some part of Visayas, and client po namin taga dito po sa Luzon. Kung gusto niyo po maka-avail ng mga quality and good price na mga Muscovy, pwede po kayong mag-message sa amin, Quack Time or Ambi Farm. Ngayon po, I'm currently taking Bachelor of Science in Information System. Third year na po ako sa Ritual Colleges Incorporated po sa Plaridel, Bulacan. And about naman po sa hobby ko sa pagpa-farming, yung parents ko po kasi nasa agriculture farming po sila. Ako naman po, na-focus po ako ngayon, mas nahilig po ako sa livestock farming. Kasi parang feeling ko po, yung halaman hindi po nakakausap ganun, yung hayop po, mas nakaka-banding ko po, kumbaga. Pag mahal mo po kasi talaga yung ginagawa mo, madali pong matutunan, tapos madali pong ma-master. Hindi ko naman po totally siya pinag-aralan, kumbaga, in-experience ko po siya. In-adapt ko po sa mga kakilala, sa mga kaibigan. Katunayan po yung isang uncle ko dito din po sa Bulacan, dati po siyang may itik kung tawagin po, yung itikan po, yes. Nakatandaan ko po noon, pagka nagpapastol po sila ng itik, may naiiwan pa pong mga itlog, ganun, sa pitak. Doon po ako unang natuwa sa mga bibe. Natutunan ko po doon yung mga basics, halimbawa, tuwing kailan pinapakain, tapos tuwing kailan po nag-harvest ng egg, ganun. Tuwing kailan marami, tsaka konti yung napoproduce na egg, kung anong month po yung breeding season, ganun. Sa tingin ko po, kung papalarin, baka i-portion ko na lang po itong livestock farming kasi syempre iba po yung iba po yung pagka may business ka, kumbaga ikaw po yung boss, ikaw yung nasusunod. And pagka naman po employed ka, medyo mahigpit po sa oras, ganun. For me, mas prepare ko po talaga yung hawak ko po yung oras ko. Kaya tsaka ito po yung ito po talaga yung nakakapagpasaya sa akin. Kanya-kanya naman po tayo ng hobby. Nagkataon po na dito po ako nilagay kaya parang mas okay po sa akin yung livestock farming. Ayun, hindi naman po nga kasi habang buhay, nagsasucess yung isang business. Kaya naman po kapag may diploma holder ka, pwede ka pong halimbawa nag-stop ka, na bankrupt, may second option ka po, may pang-backup ka pa na pwedeng gamitin. Pwede ka po ulit mag-work and then kapag kumita, tsaka nyo po ulit i-finance yung nakaraan yung business, gano'n. Dun sa mga natutunan ko po sa mga napag-aralan ko po dito sa course ko, pwede ko pong i-apply through, halimbawa maging automated po yung ibang mga sistema dito sa farm katulad po ng halimbawa na lang po yung
yung simpleng pag on-off ng ilaw, ganun. And yung ventilation po, halimbawa, usually sir, ginagamit po namin yung ilaw kadalasan sa mga ano lang po, brooding stage. Kasi hindi naman po nocturnal yung mga ano natin yung mga ducks. Kaya hindi po namin sila hinahayaan po namin sila makapag-rest sa gabi. Kaya yung brooding stage po kasi, kailangan po nila ng heat, kaya nilalagyan po namin ng ilaw. Nasa trabahong mabigat po talaga yung kumbaga, nasa mabaho po yung pera. Kadalasan po sa farming, kahit ano naman pong livestock or agriculture, wala pong madali. Lahat po may prosesong pinagdadaanan, lahat po dumadaan sa systematic na pamamaraan. Ngayon, wala pong shortcut talaga. Kung mahal nyo po yung ginagawa nyo, yun po yung magiging way para magpatuloy kayo. Sa mga younger generation po na katulad ko, at sa mga ina-underestimate po yung farming, marami pong opportunity na nag-aantay at marami pong mga possibilities pagdating dito. Sa possibilities po, halimbawa, nag-success po yung business, makapagbigay po tayo ng job opportunity para sa iba. Marami po kasing marami pa pong pasikot-sikot yung farming na hindi natin na-explore. Katulad po nito, sino po ba mag-aakala na yung bibe na dating pakalat-kalat lang ngayon, nabibili na po ng almost 3,500, yung iba po namin na umabot po ng 12,000 each per head po. Kumbaga, wag po tayong matakot mag-invest, wag po tayong matakot mag-explore kasi doon po, hindi po natin alam, baka one day, kaka-explore po natin, tayo pa lang po yung merong ganong alaga, ganong pagmamayari. Dahil po kayo po yung may unang alaga, pwede po kayo maging supplier or producer ng materyales po na yun. Kami naman po, lagi po naming priority yung mga clients natin. Andito po, lagi po kami nagpo-provide ng mga proofs for the parent references and transparent naman po kami. Halimbawa, may gusto pong malaman yung buyer tungkol dun sa parent line, sa bloodline. Madali naman po kaming i-reach. Ngayon, yun po yung dapat nating i-secure na maging honest po tayo palagi sa mga client natin and sa kapwa natin breeders. Dahil bandang uli, tayo din naman po sa industry na ito yung magtutulungan. Bago po matapos ang ating episode, may gusto munang batiin si Sir RJ, ang mga fellow breeders daw po niya. Ayun, thank you po sa opportunity na to, sir. Shoutout po sa mga kaibigan nating breeders, especially kay Sir MK Saben Farm, kila Sir Jace Caranto, Lisman Backyard, Joms, kay Sir Heras Livestock, kay Sir Adrian Sibilia, kay Bossing Arich, sa mga nagsisimula po nating breeders, kay Sir RJ Sarmiento, kay Sir Erickson, Sir Unico, Sir Bibero Backyard, and kay Sir Ice Nepomuceno. Sana po ay lahat po tayo ay mag-success and keep on improving lang po. Maging honest po tayo palagi. Iwan po natin yung mga crab mentality. Yeah. Salamat po. So baka pwede nyo rin akong imbitahan sa inyong mga farm at hatchery. Message nyo lang po ako sa Agri FB page. Pagka ako ay inimbitahan, ako po ay darating. Hindi pa ako makakarating sa inyo kung hindi nyo ako imbitahan unless mag-research po kami, mahanap namin kayo. Katulad po si Sir RJ, siya po ang nahanap ng aming researcher. Kaya naman po kami nakarating dito sa kanilang napakaganda na model farm. At yun, ika nga ng sabi ni Sir RJ, mga Pilipino po tayo, magtulungan. Huwag po nating ituring ang ating mga fellow breeders or kapareho ng negosyo na kompetensya. Yes. Paano po tayo magkakaroon ng masasabing industry kung hindi po natin mapapalago, mapapalaki ang ating bagong livestock na ini-introduce dito sa ating bansa. And again, ang ating industry na sinasabi, kailangan ay mapalaganap natin, maparami, nang makatikim naman, mas mapamura natin ang ating pang food consumption na matikman naman ng mga kababayan natin kung gaano ba kasarap ang Muscovy na ducks, no? At ito, tama ba, Muscovy? Yes po, Muscovy ducks. Kala ko Muscovado, yung asukal. So ayun po, another inspiring episode. Young blood, parang sunod-sunod yung ating mga episode, mga bagong binhi, bagong taon, bagong binhi.
ng mga farmers, iba't ibang expert. Meron pa tayong mga nakilala na isang dating kagagraduate lang ng IE, 23 years old, industrial engineer, ay nasa larangan naman ng pagpupugo. Ngayon naman, hindi pa nakakagraduate na IT, talagang naging farm manager consultant na. Sino mag-aakala na as early as his age kayang-kaya na maging consultant at veterano na rin agad na breeder ng ating bagong livestock na introduce sa inyo. So, patuloy po ang mga inspirasyon natin dito po sa Agri sa Agri. We share the knowledge, inspiration, dahil pag na-implement mo na ang knowledge, meron ka ng inspirasyon na titingilain na kaya pala nilang gawin. Kung kaya nila, baka kaya mo na rin. And of course, we are sharing the opportunity para sa mga kababayan natin na matuto, mahanap ang credible na supplier, meron kayong opportunity na magkaroon din ng negosyo. Agree ka ba sa Agri? Agree na agree po. Agree sa Agri. Don't forget to like and subscribe.